Hi mga ka-aquatics. So ngayon nga pala ay update ko lang kayo dito sa aking mini fish farm matapos manalasa ang bagyong Christine nung nakaraang araw. So ito nga pala yung resulta nung pananalasa ng bagyong Christine matapos ang isa or dalawang araw ata simula noon. So ayun, baha pa rin dito sa amin pero humupa na yan mga ka-aquatics. Kasi sobrang taas niyan mga ka-aquatics nung kasagsagan ng bagyo. Kasi yung pathway na yun mga ka-aquatics ay lampos yan o hindi mo yan makikita gawa ng baha. Saka pumasok dito sa bahay namin yung tubig pero kaunti lang naman. So ngayon update ko kayo dito sa aking mini fish farm kung ano nang mga nangyari dito matapos nga yung bagyong Christine. So ito mga ka-aquatics, mga tumaob yan habang bumabaha. So ayan yung tatlong reptab dyan. Kung makikita nyo, mga nakataob yung iba, tapos yung iba naman nakatihaya na. So wala na yan laman. So tingnan nyo mga ka-aquatics yung hangin dito. So ayan, napakalakas pa rin pero maliwanag man na, wala nang ulan. So hangin na lang yung malakas rito. So ayan. So, ayun nga mga ka-aquatics. Tingnan natin yung mga reptab natin dito kung anong mga nangyari. So, ayun. Kung makikita nyo, punong-puno na dyan ng mga dahon. Tapos hanggang dyan sa ilalim. So, ayan. Andyan pa naman yung isda. So, muntik na nga pala itong tumaob. Kasi umangat na ito ng kaunti. So, naagapan ko lang kaya may nakalagay ditong hollow blocks. Para sa ganun hindi magpursa yung tubig baha natin para hindi umangat yung reptab. Kaya ayan, may nakalagay dyan na hollow blocks. Buti na lang at hindi na as in masyadong tumaas yung baha. Kaya hindi naman na nag-angat or tumaob yung iba. So dito mga ka-aquatics, kung mapapansin nyo, may mga nakapatong din ditong hollow blocks. Tapos dito yung takip ng freezer na rep. So, ito, umangat na rin ito kaunti. So, naagapan lang natin. Kaya, may nakalagay din dyan na hollow blocks. So, ayan. Tapos, bato. So, nilagyan ko yan para maging pabigat para hindi magpursa yung tubig baha natin. Kaya, ayun. Hindi naman tuluyan na tumaob yan. Pero, mga ka-aquatics, sobrang napuno yan kahit malaki yung overflow natin. Kasi gawa nga nung sobrang lakas ng ulan, kaya may mga talon dyan na isda na lumangoy na at sumama na sa baha. So ito mga ka-aquatics ang pinaka kumbaga umangat. So kung makikita nyo yung upload natin sa TikTok, itong isang ito ang pinaka umangat talaga. Kasi di niya kinaya yung pressure ng tubig baha kaya ayun, umangat. Pero katulad ng sabi ko, hindi naman siya tumaob pero may mga nakawala pa rin na isda. So dito man mga ka-aquatics, punong-puno na yan ng dahon. Tapos nung kahapon ay may mga sanga dyan na mga nahulog. So ayan, tinanggal ko yan yung mga yan para hindi na maapektuhan yung isda natin dyan tas mga plant. Tapos dito naman mga ka-aquatics, so ayan, punong-puno yung mga tubig. So ayan, punong-puno yan ng tubig. Tapos may mga dahon-dahon pa dyan ng mga nahulog o pumunta. So ayan, sobrang lakas talaga ng hangin pa. Pero buti na lang talaga wala nang ulan.
So, dito naman mga ka-aquatics. So, ito ay umangat nga rin pala ito pero konti lang. Hindi na siya tumuloy. Kung makikita nyo, puno pa rin yung tubig niya. So, ayan, may overflow naman yan kaso nga hindi kinakaya. So, ito din mga ka-aquatics. Yan. Tapos yan ay napuno rin yan. Kaya yung ibang isda dyan ay tumalon. So, ayan, katulad ng iba, marami pa rin mga dahon dyan kasi hindi pa naman natin na aasikaso kasi ngayon lang medyo nag-ayos yung panahon. Kaya kung makikita nyo lahat, marami dyan dahon. So, puntahan natin yung doon. So, ayun mga ka-aquatics, marami din yung mga dahon dito. Tapos, buti na lang ay may mga natira pa rin tayong mga isda. So, ayan, may mga AFR guppies dyan. So, may mga natira pa naman. Tapos, dito mga ka-aquatics, kung makikita nyo, may nahulog na sanga. So, yan. Paalisin na din natin yan para maging maayos na yung reptab natin. Kasi, nung nakaraan mga ka-aquatics na nahulugan din ng ganyang sanga, ng ganitong sanga, itong reptab. So, ganito ang nangyari. Basag mga ka-aquatics. So, buti na lang, yung mga nabagsakan niyan na reptab ay hindi naman nabasagan. Kaya, ayun. Tanggalin na natin to para maging maayos na. So, ayan mga ka-aquatics. Sobrang dahon pa rin mga ka-aquatics niyan. So, mamaya ay aasikasuhin na natin yan para matanggal na yung mga dahon. Tapos kung makikita nyo, baha pa rin dito sa may katabing lupa. So, ayun. So, dito naman mga ka-aquatics, ito rin ay sobrang napuno rin dito. So, ayan. Ang laman nito ay gapi. Tapos, may tumalon galing dito. Tapos, lumangoy na doon sa baha. Tapos, sinuli ko mga ka-aquatics kasi sayang naman. Tapos, nilagay ko doon sa aquarium doon. So, ayun mga ka-aquatics dito sa concrete fish pond natin. So, puno na rin ng dahon. Tapos, yung tubig niya ay tumaas. Kasi mga ka-aquatics, makikita nyo yun. Yung parang level na may kulay brown. Yan yung dating tubig lang yan. Tapos gawa nung ulan at bagyo. So ayan, tumaas. Pero may overflow naman yung mga ka-aquatics. Pero hindi pa rin kinaya. Sobrang lakas talaga ng ulan at maraming buhos na tubig yung bagyong Christine talaga mga ka-aquatics. Kaya yan ang resulta sa ating mini fish farm. So, ayan din yung isang concrete fish pond. Kung makikita nyo, napakadumi na. Sobrang daming dahon. Pero, may mga isda pa naman yung mga ka-aquatics. Hindi naman sila mga nakalabas yan. So, dito din mga ka-aquatics. Nandito pa naman din yung mga ibang isda natin. Pero, mamaya, babawasan na natin yung tubig para mabawasan rin yung lamig. Tapos yung ibang mga bakterya kung sakali man na may mga bad bacteria dyan. So, dito mga ka-aquatics, ganun rin. Tapos, dito rin mga ka-aquatics. So, yung mga isda nga pala niya, nasa ilalim lang. So, ayun. Ayun mga ka-aquatics, dito naman sa mga betta fish. So, binabaan ko yan ng tubig. So, or binawasan ko ng tubig para yung lamig ay mabawasan rin. Kaya, ayan, survive naman
dun sa ilang araw na sobrang lamig ng panahon. So, yung iba mga ka-aquatics nandun. So, ayan. So, buti na lang mga ka-aquatics, lipat ko yung mga betta fish dito sa taas. So, ayan. Kasi dati mga ka-aquatics nandito lang sa baba. So, nagpasiguro na ako na ilagay ko dito sa taas. Tapos yung iba nga naandun. So, yung iba dito sa taas naman. So, ayan. Kasi mga ka-aquatics, kung hindi ako nagpasiguro na ilagay ko yung mga betta fish dito, ay sigurado nagsama na rin yan sa baha. Kasi maaabuti ng baha yung mga betta fish natin. Kasi yung baha mga ka-aquatics ay lumampas nga dito kasi pumasok yun sa bahay namin. So, kung titingnan nyo yung isang hollow blocks na yan, yung pantay na hollow blocks na yan, hanggang dyan yung tubig. Kaya, yung mga betta fish natin ay aabutin. Kaya, buti na lang, nagpasiguro tayo dito. So, ayan. Okay naman yung ano. Di nga pala tayo nakapagpakain ng 2 araw kasi nga, baka hindi matunawan yung isda natin kasi sobrang lamig. Kasi pag nagpakain tayo, baka maging cause lang yun ng pagkamatay nila kasi hindi sila matutunawan. So, ayan yung mga ibang betta fish natin. Okay pa naman. So, ayan. Katulad ng mga naka-betta tank doon ay mababa rin yung tubig dito mga ka-aquatics. So, ayan. Survive naman mga ka-aquatics. So, buti nga mga ka-aquatics, ay walang mga nangyaring kung ano dito sa mini fish farm natin at syempre sa amin nung nangyari yung bagyo. Kaya laking pasalamat pa din kasi yung ibang isda ay safe tapos syempre tayo ay safe. Dito nga pala mga ka-aquatics, okay naman yung mga isda natin dito. Kaya ayun, tamat pa rin talaga. So dito naman mga ka-aquatics, wala pa naman yung laman. Hindi ko pa yan nilagyan. Tapos dito yung isang gapi na sinasabi ko mga ka-aquatics na hinuli ko dito sa baha kasi tumalon. So ayan mga ka-aquatics, gapi chops lang naman yan pero sayang kasi. So ayun, di masyadong mag-focus. So ayun mga ka-aquatics, salamat. Yun ang update natin matapos yung bagyong Christine. So ayun.